Nagsisimula ang pelikula sa tatlong bully sa paaralan sa pangunguna ng isang mag-aaral na nagngangalang Miles. Ang mga bully na ito ay pumapasok lamang sa paaralan upang harapin ang mga itinuturing nilang mahina. Isa sa madalas nilang target ay ang isang chubby boy na nagngangalang Jimmy Mulligan. Sa kabila ng patuloy na pambubuli ni Miles, hindi kailanman lumaban si Jimmy. Sa paaralan, si Jimmy ay may dalawang tapat na kaibigan, sina Andy at Bobby, na parehong itinuturing na mga talunan. Sa paglipas ng panahon, ang kanilang walang katapusang panunuya at pang-iinsulto ay nagsimulang magpahina kay Jimmy. Naramdaman ng nanay ni Jimmy na may mali, ngunit tumanggi si Jimmy na sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang mga paghihirap pagkatapos ng klase. Inaanyayahan siya ng kanyang mga kaibigan na tumambay at magpahinga, ngunit tumanggi si Jimmy. Alam niyang may posibilidad na makaharap niya si Miles dahil sa iisang lugar sila nakatira. Gayunpaman, ang mga bagay ay hindi napupunta ayon sa plano. Isang araw, habang si Jimmy at ang kanyang mga kaibigan ay papunta sa paaralan, hindi nila inaasahang nakatagpo si Miles at ang kanyang barkada. Si Miles at ang kanyang mga kasamahan ay humihingi ng $100 mula kay Jimmy, isang halaga na malinaw na hindi niya kayang abutin dahil sa kanyang mababang background. Sa kabila ng mga pagtatangka ni Jimmy na ipaliwanag na wala siyang ganoong uri ng pera, lalong naging agresibo si Miles na patuloy na pinipilit si Jimmy para sa pera. Nang magsimulang lumala ang mga bagay, napansin ni Miles si Vinny na pinapanood sila mula sa malayo at saglit na napatras. Si Vinny ay kilala bilang isang matigas na manlalaban na may maraming mapanganib na koneksyon. Hindi niya sinasang-ayunan si Miles at ang kanyang gang na pinapahirapan ng iba at palagi niyang binabantayan ang mga ito. Dahil sa reputasyon ni Vinny, kahit ang mga bully ay natatakot sa kanya. Bilang karagdagan sa pagpapahirap kay Jimmy, madalas na binubuli ni Miles si Bobby dahil sa kanyang pag-uugali na parang babae. Matapos ipahiya ni Miles sa publiko si Bobby sa harap ng buong klase, sinubukan ni Jimmy na aliwin ang kanyang kaibigan. Pagkatapos ay inanyayahan niya sina Andy at Bobby na sumama sa kanya para sa tanghalian sa cafeteria na nangangako na ililibre sila. Nang makita ni na Andy at Bobby si Jimmy na kumakain ng malalaking bahagi ng pagkain, nagulat sila. Gayunpaman, hindi nila siya tinutokso dahil sa malakas siya kumain. Nang maglaon, sinubukan nila Andy at Bobby na i-set up si Jimmy sa isang babae na nagngangalang Adrian mula sa kanilang paaralan. Habang magkasamang nanananghalian sa cafeteria, madalas nilang napapansin si Adrian na palihim na sumusulyap kay Jimmy. Di nagtagal, lumitaw muli si Miles, nakaupo sa tabi ni Jimmy at hinihingi ang $100 na dati niyang hiniling. Isang estudyante na naiinis sa nakakagambalang presensya ni Miles ang nagsalita at hiniling sa kanya na huminto sa paggawa ng gulo at umalis sa cafeteria. Tumugon si Miles sa pamamagitan ng pagsigaw at marahas na pagsaway sa estudyante na sa tingin niya ay mahina. Gayunpaman, nagpa siya ang isa pang estudyante na mas malaki at mas malakas kaysa kay Miles na turuan siya ng leksyon para sa paggawa ng isang eksena. Sa isang iglap, nawala ang katapangan ni Miles at dali-dali siyang lumabas ng cafeteria. Pagkatapos ng klase, muling hinarap ni Miles si Jimmy, hinihingi ang pera. Naninindigan si Jimmy, iginiit na wala siyang utang kay Miles. Dahil dito, wala siyang nararamdamang obligasyon na bigyan siya ng anumang pera. Nang marinig ang pagsuway ni Jimmy, hindi nag-aksaya ng oras si Miles at inatake siya sa kalye. Nang malapit nang matapos ang pambubugbog ni Miles, dumating ang isang matandang lalaki na nagbabantang tatawag siya ng pulis. Dahil sa gulat, mabilis na tumakas si Miles sa eksena. Ang matandang lalaki, na nagpapakilala sa kanyang sarili bilang Mr. Action, ay dinala si Jimmy sa kanyang tahanan upang gamutin ang kanyang mga pinsala. Sa bahay ni Mr. Action, napansin ni Jimmy ang isang larawan ng isang boksingero sa dingding at nagulat na malaman na si Mr. Action ay dating pambansang kampyon sa boxing. Puno ng determinasyon, nakiusap si Jimmy kay Mr. Action na sanayin siya sa boxing upang makayanan niya si Miles at wakasan ng pambubuli minsan at magpakailanman. Bagamat handang tumulong, inamin ni Mr. Action na masyado na siyang matanda para sanayin si Jimmy mismo. Ngunit nangako siyang hihingi ng tulong sa mga dati nitong kaibigan para sa pagsasanay ni Jimmy. Maya-maya, dinala ni Mr. Action si Jimmy sa bahay, kung saan ang kanyang mga magulang ay natakot nang makita ang kanilang anak na may black eye. Ipinaliwanag ni Mr. Action kung ano ang nangyari at inilabas ang ideya ng mga aralin sa pagtatanggol sa sarili. Sa simula ay nag-aalinlangan, ang mga magulang ni Jimmy ay humingi ng ilang oras upang pag-isipan ito. Sa sumunod na eksena,
may kumatok sa pinto ni Mr. Action at pagbukas niya, nakita niya si Jimmy na may tama ang dalawang mata. Ang mga magulang ni Jimmy na napagtanto ang bigat ng sitwasyon ay nagpapasalamat sa pangangalaga ni Mr. Action at agad na pinahintulutan si Jimmy na magsimula ng pagsasanay sa boxing. Sa patnubay ni Mr. Action, sinamahan pa nila si Jimmy sa Manny's Boxing Training Center, isang gym at boxing facility na pinamamahalaan ng isa sa mga kaibigan ni Mr. Action. Maikling ipinaliwanag ni Mr. Action ang sitwasyon ni Jimmy kay Manny. Humanga sa determinasyon ni Jimmy, pumayag si Manny na tumulong. Sa kondisyon na sineseryoso ni Jimmy ang kanyang pagsasanay at hindi sumusuko. Sa mahigpit na pagsasanay sa boxing, sinasamantala ni Jimmy ang pagkakataon at nagsimulang regular na magsanay kasama si Manny, habang mahigpit na sinusubaybayan ni Mr. Action ang kanyang pag-unlad sa bawat sesyon. Sa isa sa kanilang mga pag-uusap, ipinagtapat ni Jimmy kay Mr. Action ang tungkol sa patuloy na pangangailangan ni Miles para sa $100. Bilang tugon, nagmumungkahi ng plano si Mr. Action. Dapat taasan ni Jimmy ang demand ni Miles sa $200, ngunit sa isang kondisyon, dapat siyang bigyan ng 1 buwan para maghanda. Naniniwala si Mr. Action na sa loob ng 1 buwan, makukuha ni Jimmy ang mga kasanayang kailangan para talunin si Miles at sa gayon ay may iwasang ibigay ang $200. Kinabukasan, nang bumalik si Miles para sa kanyang pera, sinabi ni Jimmy na nakahanap siya ng magandang trabaho pagkatapos ng klase at babayaran siya sa loob ng 1 buwan. Isinasaalang-alang ni Miles ang mahabang panahon, ngunit sa huli ay sumang-ayon, pansamantalang pinapawi ang presyon. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi na kailangang tiisin ni Jimmy ang patuloy na pag-uusig sa kanya ni Miles para sa pera. Gayunpaman, sa kanyang sesyon sa boxing sa hapon kasama si Manny, si Jimmy ay tila matamlay at walang inspirasyon. Siya ay nag-aangkin na pagod, ngunit si Manny, sa kanyang matalas na profesional na mata, ay nakikita ito. Alam niyang mas mental kaysa pisikal ang pagod ni Jimmy. Nag-aalala, kinausap ni Manny si Mr. Action tungkol sa emosyonal na kalagayan ni Jimmy na ipinahayag ang kanyang pag-aalala na hindi sineseryoso ni Jimmy ang pagsasanay. Sa kanilang pag-uwi, tinanong ni Mr. Action si Jimmy kung bakit siya ay tila malungkot sa araw na iyon. Bilang tugon, inamin ni Jimmy na nakakaramdam siya ng pagod at pagkabigo sa paniniwalang ang lahat ng kanyang pagsisikap sa pagsasanay ay walang kabuluhan. Nanghihina pa rin siya sa harap ng pambubuli ni Miles, hindi niya kayang panindigan ang sarili. Nang marinig ang panghihina ng loob ni Jimmy, sinikap ni Mr. Action na pasiglahin ang kanyang espiritu na tinitiyak sa kanya na walang pagsisikap na masasayang anuman ang resulta. Sinabi niya kay Jimmy na ang mga aral na natutunan niya sa kanyang pagsusumikap ay magiging mahalaga sa katagalan. Nang maglaon, pabalik sa bahay, napansin ng ama ni Jimmy ang paghina ng kanyang determinasyon para sa pagsasanay. Nang hindi siya pinipilit, ipinaubaya ng kanyang ama ang desisyon ng buo kay Jimmy, ngunit ipinahayag niya ang kanyang pag-asa na balang araw, matuturuan ni Jimmy ang kanyang mga anak kung paano ipagtanggol ang kanilang sarili upang hindi sila magdusa sa parehong kapalaran. Sa pagninilay-nilay sa mga salita ng kanyang ama, muling nabuhay ang determinasyon ni Jimmy at nagpasya siyang gawing mas seryoso ang kanyang pagsasanay. Kinabukasan, muling sinubukan ni Miles at ng kanyang barkada na takutin si Jimmy at ang kanyang mga kaibigan. Sa pagkakataong ito, sinimulan nilang bugbugin si Bobby sa harap ng karamihan. Lumapit si Jimmy kay Bobby, na umiiyak mag-isa at sinusubukang aliwin siya. Gayunpaman, si Bobby, sa kawalan ng pag-asa, ay nakaramdam ng kawalan ng lakas laban kay Miles at sa kanyang barkada. Hindi sumasang-ayon si Jimmy at sinabi kay Bobby na may plano siyang talunin si Miles at wakasan ng pambubuli minsan at para sa lahat. Pagka-uwi, si Jimmy ay sabik na sumakay sa kanyang bisikleta at nagmamadaling pumunta sa boxing gym ni Manny sa kabila ng kadalasang umaasa kay Mr. Action para sa transportasyon dahil malayo ang gym. Tuwang-tuwa si Mr. Action na makita ang bagong tuklas na inspirasyon ni Jimmy para sa pagsasanay. Gayunpaman, sa kanyang pananabik, aksidenteng tinamaan ni Jimmy si Manny at bumagsak sa lupa. Hindi galit si Manny, sa katunayan, siya ay nalulugod na makita si Jimmy na lubos na nakatuon sa boxing muli. Araw-araw, nagsasanay si Jimmy ng may hindi natitinag na determinasyon at nag-aalab na pagnanasa. Pinatindi ni Manny ang regimen ni Jimmy sa mas mahigpit na pisikal na ehersisyo at isinasama ang mga elemento ng mixed martial arts sa pagsasanay. Samantala, pinangangalagaan ni Mr. Action ang tibay ng isip ni Jimmy na nag-aalok ng payo at inspirasyon upang pasiglahin ang kanyang pakikipaglaban. Sa paaralan, ipinagtapat ni Jimmy kay Andy ang tungkol sa kanyang pagsasanay sa boxing at ang kanyang misyon na talunin si Miles. Sa sandaling iyon ay nilapitan ni Adrian si Jimmy at nagkasundo ang dalawa na mag-date. Dumalo sila sa isang party sa bahay ng isang kaibigan at sa isang romantikong pag-uusap, natuklasan ni na Jimmy at Adrian ang isang malakas na koneksyon at kanilang pagkakatugma.
Habang nagiging abala sila sa iba't ibang talakayan, nagpasya silang ituloy ang isang romantikong relasyon. Habang nasisiyahan si Jamie sa kanyang bagong pag-ibig na nahanap, si Eddie, isa sa malalapit na kaibigan ni Miles, ay nagsimulang pukawin at insultuhin sina Jamie at Adrian. Gayunpaman, dahil sa kanyang nahanap na inspirasyon, tumayo si Jamie at hinarap si Eddie na naging dahilan upang mapilitan siyang umatras. Mabilis na lumipas ang oras at hindi nagtagal ay dumating ang araw na tutuparin ni Jamie ang kanyang pangako na haharapin si Miles. Ngunit sa pagkakataong ito, determinado si Jamie na huwag nang payagan si Miles na mangikil o apihin siya. Nang umagang iyon, gumising siya ng may hindi matinag na kumpiyansa at determinasyon. Pagdating sa paaralan, agad na nilapitan ni Miles si Jamie na nagbabanta na sasaktan ng kanyang mga kaibigan kapag nangahas siyang sirain ang kanyang pangako o magtangkang tumakas. Sa banyo, nakatagpo ni Jamie ang isang binata na nagngangalang Vinny na nakarinig tungkol sa kanyang patuloy na alitan kay Miles. Alam ni Vinny na si Jamie ay nagsasanay sa gym ni Manny at nag-aalok ng mga salita ng pampatibay loob na hiniling na siya ay swertehin sa kanyang nalalapit na paghaharap. Lingid sa kaalaman ni na Jamie at Vinny, narinig ni Eddie ang kanilang pag-uusap mula sa isang kalapit na stall ng banyo at mabilis na iniulat ito pabalik kay Miles. Sa pagkilos ayon sa mga tagubilin ni Miles, nakipag-ugnayan si Eddie sa isang kilalang siga na kilala bilang Glass Joe Billy at nag-arrange ng laban para hamunin si Jamie sa paaralan. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa nalalapit na showdown sa pagitan ni na Jamie at Miles na nakakuha ng atensyon ng lahat na sabik na makita kung sino ang mananalo. May kumpiyansa, naglakad si Jamie patungo kay Miles at sa kanyang barkada. Napagtanto na ni Miles na hindi ibibigay ni Jamie sa kanya ang hinihingi niyang pera, kaya gumawa siya ng plano na talunin siya sa tulong ni Glass Joe. Gayunpaman, namagitan si Vinny, ipinadala ang kanyang mga kasama upang kidnapin si Glass Joe na pinilit si Miles na harapin si Jamie ng mag-isa. Sa wakas, magsisimula na ang laban. Sa una, nagpupumilit si Jamie na tiisin ang mga pag-atake ni Miles. Gayunpaman, tumanggi siyang sumuko at sa lalong madaling panahon ay nagsimulang kontrahin ang mga pag-atake ni Miles. Naiwasan ni Jamie ang mga suntok ni Miles, bagamat natamaan siya ng malakas sa mukha. Ngunit si Jamie ay hindi na ang mahinang lalaki na sobra sa timbang na madalas ay pinapahirapan ni Miles. Nag-transform siya sa isang taong may kakayahang ipagtanggol ang kanyang sarili, determinadong maging mas malakas para protektahan ang mga hindi kayang ipagtanggol ang kanilang sarili. Nang makitang lalong nagiging desperado si Miles, sinubukan ng kanyang mga kaibigan na sumali para tumulong. Gayunpaman, sina Andy at Bobby, na nanonood mula sa gilid, ay tumanggi na manatiling tahimik. Sumama sila kay Jamie sa paninindigan sa bully at magkasama silang lumaban hanggang sa talunin nila ang grupo ni Miles. Matapos manalo sa laban, kinumpronta ni Jamie si Miles na hinihimok siyang ihinto ang pang-aapi sa lahat sa paaralan. Ngunit tila walang pakialam si Miles sa pakiusap ni Jamie. Sa kabilang banda, si Mr. Action, na nanonood sa buong paghaharap, ay nakakaramdam ng matinding pagmamalaki para sa kanyang mag-aaral. Bagamat nanumbalik ang sigla ni Jamie, napagtanto ni Mr. Action na mayroon pa rin siyang mahabagin na puso, isang bagay na hindi pa lubos na alam ni Jamie. Ang insidente sa pagitan ni na Jamie at Miles ay mabilis na naitala ng mga nanonood at na-upload sa iba't ibang mga platform ng social media na naging viral. Ang video ay nakakakuha ng malawak na atensyon kahit na nakakakuha ng interes ng isang lokal na istasyon ng TV na ginagawang mainit na paksa sa komunidad ang paninindigan ni Jamie laban sa bully. Pinalakpakan ng mga tao si Jamie sa matapang na pagtindig sa kanyang mga nagpapahirap. Ang kanyang mga magulang ay hindi makapaniwala at ipinagmamalaki siya. Alam na ang kanilang anak na lalaki ay maaari na ngayong manindigan at hindi na mabubuli. Nagwakas ang pelikula sa pamamagitan ng pagpapakita kay Jamie, Andy, Bobby, at Adrian na naging mas kumpiyansa at sentro ng atensyon sa paaralan matapos matagumpay na talunin ang grupo ng mga bully na matagal nang nagpapahirap sa mga estudyante. Huwag kailanman maliitin ang kapangyarihan ng isang taong madalas na napapansin. Kahit na ang isang taong mukhang mahina ay maaaring sorpresahin ng lahat at ipakita na sila ay mas malakas kaysa sa kanilang nakikita. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.